Okay, so good day. We're going to discuss about the psychological perspectives of the self. No, like what I've told you the last time, the psychological or psychology is the study of behavior. So basically, it deals with our personality, okay, making us who we are. So, okay, the psychological perspectives of the self defines the psychology and the self. So what is the idea of this particular perspective? Now, we always have this context that we are who we are. I am who I am. Ako ay kung sino ako. So, in this idea, we identify ourselves as who we are. Now, the question lies in the context of psychology. Okay, the question here is, what makes us who we are? Okay, so, ikaw ay ikaw nga. Ang tanong, paano naging ikaw yung ikaw? What makes us who we are? So in the psychological perspective, we will be looking into various theories, various ideologies by some psychologists in terms of looking into the context of who we are as individuals. Yung titignan natin yung sarili natin. Paano nga ba tayo naging iba? Sinasabi nga natin, di ba? Every individual is unique, especially when we deal with personality. Now, the question here is that, what makes us different from other individuals in terms of our personality? Now, when we started discussing about the self, we said that there are various levels in terms of the aspects in ourself. So, depending on this particular level, it creates a different identity. Now, in a psychological perspective, we go deeper into a more definitive context of who we are based on looking into our personality. Now, the self is the representation of who we are and thus making us as an entity or a separate individual and making us unique from some other individuals. And so, having different personalities will enable us to categorize ourselves from others. And so, ang palagi nating tanongin, ano nga ba ang pinagkaiba natin sa iba? Ano nga ba yung katangiang meron tayo? At ano nga ba yung mga pagkakaiba-ibang ito mula sa iba't ibang mga taong namumuhay kasama natin? Okay? Now, we will be knowing some psychologists, and we are going to start with one of the most famous psychologists of all time. We have Sigmund Freud. Okay? Sigmund Freud is known as the father of psychoanalysis or the psychoanalytic theory. Okay? Psychoanalysis is under psychodynamic approach, which basically describes the idea of the self as a dynamic entity. When we say dynamic, it changes, it varies. And these changes are brought about by identifiable factors. And now, sabi ni Sigmund Freud, bakit siya naging father of psychoanalysis? And ano ba yung psychoanalysis? The idea of psychoanalysis is that you go deeper into knowing the self based on who you are as a person. Kasi madaming iba't ibang theory ang psychology pagdating sa pagkilala sa sarili. So we have humanistic theory, we have existential theory, we have humanistic existential, we have behaviorists. Okay? So isa doon yung tinatawag nating psychoanalysts. So in this psychoanalytic theory, si Freud kasi ang sabi niya, mas makikilala mo ang sarili mo if you go deeper. Yung titignan mo yung ikaw mismo. Kasi sa ibang theory, ang tinitignan nila, the environment, the behavior of the person, yung paligid, biological context, the biological composition of an individual. So si Freud, he looks into experience.
mula sa kalalagayan mo ngayon, sabi niya, makikilala at makikita mo ang iyong sarili base sa kung ano ang mga bagay na pinagdaanan mo noon. So technically, in the psychoanalytic approach, especially in the psychoanalytic therapy, what they do is you go back. Okay? You go back to your previous experiences and make use of these experiences as references in order for you to define yourself today. Bakit ka ganyan ngayon? Sabi ni Freud, kung malalaman mo kung ang dahilan bakit ka ganyan, kung babalikan mo yung mga nakaraang karanasan mo at makikita mo yung konteksto nito sa iyong sariling buhay. Ngayon, paano natin titignan yan? So, Sigmund Freud has various contributions and we will try to explore some of his contributions in the context of looking into the self or into the personality of an individual. So, we will be trying to discuss the psychosexual development. Okay? So, according to Sigmund Freud, there is a stage, and he calls it the stages of psychosexual development. So when we say development, we are pertaining to various stages that enabling a person to become who he or she is right now. Now, there are 5 stages in the psychosexual stages of development by Sigmund Freud. The first stage is the oral stage. Okay? I think some of you has already encountered the psychosexual development stages. Now, the oral stage, it starts in the infancy. Okay, in this stage, the area of or the pleasure points, no, yung tinatawag natin, the point of pleasure, is the mouth. Okay, so these psychosexual stages of development are sabi nga, very sexual in nature, yung kanyang approach, no? Kasi napakalaking bagay ng sabi ni Freud, napakalaking bagay ng sexual experiences ng isang tao para ma-define yung kanyang pagkatao. So, the approach of Sigmund Freud was intimate, personal, and sexual. And so, the oral stage, yung tinatawag nating point of pleasure is the mouth. So, ano ba yung mga dapat nararanasan natin dito sa oral stage? Eating habits, okay? Yung tinatawag nating thumb sucking, okay? So, ito yung milestone. Ito yung milestone na to. So, kung meron tayong point of pleasure, meron tayong milestone na pinagdaraanan sa oral stage. So, ano yung milestone na yun? Ang tawag natin doon is thumb sucking. Ito yung pagkakataon kung saan ang isang tao, ang sanggol in particular, the infant experiences the connection through the mouth at nai-stimulate yung mouth niya and nakare-recognize niya yung tinatawag na pagkain. Dito natututo yung bata na everything that comes through the mouth could be not necessarily all the time, could be pleasurable. That's why, di ba, yung pagsak sa chupon, pagsuso sa nanay, habang lumalaki yung bata, yung pagkain niya. Okay? So nagkakaroon tayo ng tinatawag na abnormalities sa stage na to when there is a fixation. And there is the context of deprivation. So, dito natin nilagay. So, fixation, sobra, while deprivation, kulang. Okay? Diba, kung babalikan natin yung context of moderation ni Aristotle, diba, dapat ang mga bagay ay moderated. Hindi pwedeng sobra, hindi din naman pwedeng kulang. Now, pagka sinabing ang isang tao ay fixated sa isang particular na stage, ibig sabihin, naiwan siya doon sa stage na yon at magmamanifest yun in the future. Okay?
So, hindi naman all throughout his or her life, dala niya yun. But definitely, at least according to the theory of Freud, meron niyang manifestations kapag ka ikaw ay lumaki. Ngayon, sa kasalukuyang katatayuan mo, yung mga manifestations na nagkaroon ka sa oral stage ay maaaring mag-manifest or lumabas sa edad mo ngayon. And sa paglaki mo pa as young adult. Okay? So ano ba yung fixation dito? Anong significance ng fixation? When a person is orally fixated or meron siyang oral fixation, paglaki niya, ito yung mga bata na 5 years old na, 6 years old na, 7 years old na, nagdedede pa, nagfi-feeding bottle pa, tapos minsan, ginagamit yung pacifier. Okay? So, sometimes pacifier is not a healthy mechanism for us to attend to our children. Because pacifiers are somewhat ways, hindi naman in all the time, pero nagiging paraan siya para maging fixated ang isang tao, orally fixated ang isang tao. So anong manifestations ng oral fixation niya paglaki? Una, the person engages in yung chain smoking. Okay? Kasi nga, dahil orally fixated niya, gusto niya laging may laman yung bibig niya. Okay? Dahil nakakaramdam siya ng pleasure sa bibig. So gusto niya lagi siyang may ut-ut-ut-ut, lagi siyang may upa-upa, okay? Chain smoking, binge eating, di ba? Pagiging matakaw, also yung pagngat-ngat sa pen. Tignan mo yung mga pen mo, tignan mo yung pen ng kaklase mo, di ba? Makikita mo pag nanghiram, ay, pero naman ballpen, tapos parang, ba't ganito yung ballpen mo, paubos na yung takip. Paubos na yung dulo kasi panaingat nga. So probably, it's not all the time, but probably the person is orally fixated. And sabi nga natin, dahil sexual ang approach ni Freud dito, some manifestations some fixations could manifest on sexual activities, such as a person involving himself or herself to oral sex. So what do you know? What is oral sex or the fellatio experience? When we say oral sex, it is the stimulation of the sex organ of the partner using the mouth of the other partner. Okay, so that is oral sex. So a person who is fixated in the oral stage could possibly be engaging in oral sex. Now, deprivation naman, ito yung, di ba, bata, inaalagaan mo yung bata. Tapos nag-uot-ot siya ng mouth niya. Ng thumb niya. Tapos ang sasabihin mo kagad, ay, no dirty. Di ba? Minsan nakakatawa yung ibang mga magulang or kahit yung mga tiyahin, mga kamag-anak ng bata. Ang tanging alam lang nila sabihin ay no dirty. Ang lakas makamayaman daw kasi, ay, no dirty. Ay, no dirty. Lahat na lang madumi. No? So linisin nyo kasi yung bahay nyo para laging malinis yung mga nadadampot ng mga bata. So the point is, pinipigilan nila. Wag kang mag-ut-ut kasi mali daw yun. But sabi nga, hindi yun mali. Because there will be a tendency for the child na kapag ka-deprived naman siya, paglaki niya, nagkakaroon siya ng personal misjudgment and lack of identity. Kasi, this is from another theorist, no? Sabi ng ibang theorist, yung bata daw, kapag pinanganak siya, once na dumede siya sa kanyang nanay, ay na-identify niya yung sensation and yung connection nila. Tandaan nyo, buong buhay ng bata sa sinapupunan, nakakonect na siya sa nanay sa pamamagitan ng pusod. Tapos pinanganak siya, pinutol yung pusod na yun. So the connection was lost. Now, through the nipple of the mother, pag umut-ot doon yung bata, nare-reconnect siya doon sa nanay niya, ay, eto yun, dito ako nanggaling. Okay? The nipple is now the new pusod. It reconnects the child to the mother, and thus the child identifying the mother as the primary caregiver. Now, when a person is deprived, yung parts ng body mo hindi mo na-identify. Okay? Hindi ka nagkakaroon ng self-exploration. And this self-exploration will somewhat yield to an awkward moment in yourself na kapag ka lumaki ka, when every time you see yourself naked, you feel awkward. Okay? Na-off ka.
Bakit? Kasi you were not able to properly identify yourselves. Kasi nga, you were deprived. Okay? So, the oral stage, madami tayong observable behaviors dito. Yung pagkain, yung tapsakin. Okay? So, dapat normal yung mga bagay na yun. The next stage is the anal stage. Okay. Now, the pleasure point or the point of pleasure in the anal stage is the anus. Okay. So, meron ng isang bahagi. At ano yung mga notable situations in the child's life pagdating sa anal stage? Ayan yung tinatawag nating toilet training. Okay. Toilet training. At this age, this is from toddler to school age years. Okay? So sa ganitong stage, dapat ang bata ay nagkakaroon na ng proper toilet training. Okay? Ito yung have you ever felt the sensation? I know most of you are. Have you ever felt the sensation na yung taing-tai ka? Okay, pasensya na sa mga kumakain habang nanonood. yung taing-tai ka, tapos once na umupo ka sa inidoro, pagka-release mo, nararamdaman mo yung fulfilling na experience na parang, lahat ng bigat sa pakiramdam nawawala. So nakakaramdam ka ng pleasure sa ganon. And it has to be experienced by the person. Now, the problem is kapag ka nagkaroon ka ng fixation, nagkaroon ka ng deprivation. Okay, let's go into the context of the deprivation. Minsan, darating tayo sa point na halimbawa, sasabihin mo sa anak mo na, when you become parent, tapos magsisimba kayo ng anak mo, tapos yung anak mo ihina. Iihina ako. Tapos, no, maghintay ka dyan, wait lang, pigilan mo. Dapat hindi natin tinuturuan ang bata na magpigil. Mapa ng dumi or mapa ng pag-ihi dahil magkakaroon ng context ng deprivation sa kanila. So in this idea, kapag ang isang bata ay nagkaroon ng deprivation sa anal stage, no, hindi niya mapapractice yung regular cycle ng pagdumi. At dahil dito, kapag lumaki siya, makaka-develop siya, at least according to the theory of Freud, makaka-develop siya ng iba't ibang katangian. Example, yung mga taong too secretive. Okay? Sobra silang nagiging masekreto. Hindi sila nagdi-disclose ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili nila. And you know, there are problems when every time the person is too secretive. That person tends to take things personally. Yung sa kanya lang. Bakit? Minsan kasi sa buhay niya, sinubukan niyang magsabi sa nanay niya na taing-taing na siya, pero pinigilan siya at di siya pinayagan. Dahil doon, nailalayo niya na yung sarili niya sa ibang tao. Kasi ayaw niya ng rejection. That is why the rejection that he or she had experienced when he or she was a child definitely took a toll paglaki niya. So ganun yung context natin ng deprivation. Now, when a person is fixated, that is when the time that the person enjoys too much time in the bathroom. Okay? And yung too much liberty ay mangangahulugan ng pagkakaroon ng fixation. And sabi nga, maganda naman yun sir kasi very cleansed na. Now, the problem here is when the person grows older. Okay, magmamanifest yung fixation niya. There is something that we call the obsessive-compulsive disorder. Okay. The obsessive-compulsive disorder or the OCD, ito yung alam natin na yung sinasabi nating mga ok-ok, no? Yung sobrang bihis sa damit, halimbawa sa pananamit. Sobrang bihis sa pananamit, tapos pagka nakakita lang siya ng gusot sa damit niya, nagpapanik na siya, nai-irritate na siya, so dapat maayos na damit niya. No? Maraming kilalang personalities ang may OCD. Isa na dito si David Beckham. If you know David Beckham, the soccer player or the football player, isa daw sa OCD niya yung kapag ka nagsasalansan siya ng beers sa kanyang ref. Diba?
pack of 6 palagi pag bibili ka ng beer, pack of 6. Ngayon, kapag puno na yung rack, napuno yung rack niya, kasi syempre nagre-refill siya, napuno yung rack, tapos may natira pa, halimbawa may natirang dalawa, tapos puno na yung rack, bawal magsingit, hindi ka pwede maglagay hindi siya naglalagay sa ilalim or sa ibang bahagi, tinatapon niya na lang yung iba. Kasi nga, sobra na dun sa rack. Okay? So, ganun yung idea niya. No? And there are also yung obsessive compulsive disorder manifestation na hindi sila umahawak sa doorknob kasi feeling nila madumi. Pero, alam niyo ba yung mga ganyan ay meron niyang, sabi nga, may tinatago yan. Malinis ka sa damit, pero pagdating mo sa bahay, marirealize mo, sobrang kalat ng gamit. Okay? Sobrang dumi ng CR. May mga ganon. Meron naman, sobrang linis ng CR, sobrang linis ng gamit, pero hindi maayos sa sarili. So in this context, nagiging, tandaan nyo na pagka sinabing disorder, hindi na siya maganda. Ibig sabihin, hindi na siya nakakatulong at hindi na siya healthy para sa tao. Of course, and sexual dysfunctions, makaka-experience ng sexual dysfunctions yung mga tao yan. Most likely, these are the people who engage, those who are fixated, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, but most likely, people who are fixated in the anal stage took pleasure in the anus and thus engaging in anal sex. Okay? So, everyone knows what anal sex is. Anal sex is the penetration of the penis or any item to the anus. Okay? The next one is the phallic stage. Okay. So, this is the time that the child grows older. School age na to. Ito yung 7, 8, 9, 10, 11 years old na yung isang bata. Tapos, ang point of pleasure ay sa lalaki, yung penis. Siyempre, most likely yung tip ng penis. Though, sa age na to, sa Pilipinas, di ba? Di pa naman sila tuli. But definitely, kapag nagkakaroon sila ng sensual experience, ayan, yung tip ng penis, yung pinaka-stimulated. And for the females, yung clitoris. Okay. So, yung clitoris. Kasi, pagka nagkakaroon ka ng contact dito sa clitoris, nakakaramdam na ng sensation. Tandaan nyo na for the male and female, for the male, the penis is like the clitoris. So basically, it is the area which feels most of the sensation. Now, the phallic stage is notable for a more active activities as individuals. No, ito yung mga notable experience nila. So they learn toilet training and they properly, ito yung self-care. Dito sa stage na to, nagkakaroon na sila ng privacy and self-care. So at this age, even actually at the age of 3 or 4 or 5, definitely these are the times na dapat na-identify na ng mga bata yung kanilang sex organs. Okay, why? Kapag ka-deprive, hindi nila na-identify yung kanilang sex organ, the problem here is that magkakaroon sila ng, there is a possibility for them to develop identity crisis. Okay? So they will not be able to identify themselves based on their feelings about themselves. Ibig sabihin, iba pa yung pagkakakilala sa'yo ng iba at iba pa yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Ikaw mismo nalilito. Tandaan nyo na when it comes to sex and gender roles, ang sex and gender roles natin usually ay ipinapakita at ini-assign sa atin ng ating society and family. But the personal exploration of sex and gender identity is done by the person himself or herself. So basically, if you are deprived, wag mong hawakan yung penis mo, wag mong hawakan yan, masama yan. Yung sinabi mo pa lang na wag mong hawakan dahil masama, ay makakapag-create ng kalituhan sa isang bata, makaka-create ng kalituhan sa isang tao. Bakit naging masamang hawakan ang sarili kong organ? Ikaw nga hinahawakan mo to pagka hinuhugasan mo ko ng puwet. Sa bata yan, nasa bata. Diba? So at this age, 3, 4, 5, this is a very critical age for the children na, una, hindi mo na dapat sila sanayin na
nakikita kang naghuhubad sa harap nila. Okay? So kapag ikaw ay magpapalit ng damit, kapag ikaw ay magbibihis, siguraduhin mo na hindi sila nakatingin sa'yo. Bakit? Kasi nga, you will create an avenue for them to think of the physical body as something that is too public. Pwede naman makita ng lahat yan. So gagawin nila yun. Paglaki nila, ganun din yung gagawin nila. So para maturuan mo sila ng proper context of privacy, as they grow older, dapat tinuturuan mo na silang gawin ang mga bagay sa sarili nila. Especially when they turn to 7, 8, 9 years old. Yan. At the age of 7, hahayaan mo na silang maligo. Even nga 6, hahayaan mo na silang maligo ng mag-isa. Hahayaan mo na silang magbihis ng mag-isa. At okay lang yung binibihisan sila, at least nasasanay sila doon. Pero sa pagligo, ipaubaya na sa kanila yon. Turuan na lang sila, guided. Okay? Bakit? Pwede naman yung gagayad mo sila sa pagligo, but definitely yung paghawak sa mga parte ng katawan nila ay ipaubaya na natin sa kanila. Tandaan nyo, these are the times wherein nakakaramdam ka na ng pleasure. Nakakaramdam na sila ng sensation. And that sensation, kapag naramdaman nila yon sa pamamagitan ng paghawak ng ibang tao sa kanila, okay, pwedeng magkaroon ng fixation. Okay, pwedeng magkaroon ng fixation. Kasi nasasanay sila na hinahawakan ng ibang tao yung mga sensitive parts nila. And they feel the sensation. At hahanap-hanapin nila yon. So that could become a problem for them. Okay? And this is also the time wherein a child could develop yung tinatawag nating Oedipus or Electra complex. Okay. So when we say Oedipus complex is a tendency for a child to develop romantic attraction towards the mother and hostility towards the father, while the Electra complex is that the child, the daughter, develops an attraction towards the father and hostility towards the mother. Okay, saan galing ang Oedipus complex? Oedipus complex galing kay Oedipus, syempre, na na-inlove sa nanay niya at pinapatay niya yung tatay niya para lang mapakasalan niya yung nanay niya. Okay? So, ito yung stage na pwedeng mag-develop yung Oedipus and Electra complex. Okay? So, in this sense, dapat maging careful tayo as caregivers to our children, maging careful tayo sa pagtrato natin sa mga anak natin. Kasi dapat sila ay tratong mga anak at bigyan ng sariling kalayaan and privacy when it comes to their physical body. Okay? Kasi kapag hindi ito na-handle ng maayos, the problem is that there could be a possibility that they will develop a different perspective as to being a child towards his mother or a child towards her father. Understood? Okay. So this is the phallic stage. The next one is the latency or the latency stage. Okay. The latency stage, point of pleasure, none. Why? Because the latency stage is known for the dormant. So pagka sinabi nating dormant, natutulog, no? Yung sexual urges na na-develop ng bata, nagsasubside yan. Okay? Nagsasubside. Bakit? Kasi nga, the intention was to create a social environment. This is the time when the child starts to make friends. Okay? So, ang focus ng child ay makipag-socialize. Mapapansin nyo, nung school age nyo, ay kahit mapalalaki, mapababae, nagiging friends nyo. No, binabarkada nyo. Ang dami nyong friends na lalaki, ang dami nyong friends na babae. Halo-halo ang mga kaibigan nyo. Pero when you realize that you are into the puberty stage, yung adolescence, nagsisimula na kayong maging selected sa friends. Hindi na kayo basta-basta umaakbay sa opposite sex. Hindi na kayo basta-basta yumayakap sa opposite sex. Hindi naman dahil sa nagkakaroon ng mali siya, kundi dahil na-identify nyo na yung sarili nyo. And papasok na tayo dito sa tinatawag natin genital stage. Okay, the genital stage, the point of pleasure
For male is the penis, the entire penis, and for female is the vagina. The entire vagina and the entire penis. So, kung ang mga notable areas para sa phallic stage ay yung mga sensitive parts, ngayon, sa genital stage, na-identify na nila yung entire reproductive system nila. And they do not just identify it as a reproductive system. They identify it as parts of their bodies. And now, ano ang pinaka-notable part dito? Siyempre, the puberty. Okay? Ito yung time wherein the child starts to establish attraction towards the opposite sex or sometimes towards the same sex or to all sexes. Okay? But definitely, this is the time that the person develops attraction. Now, if there is a fixation and deprivation is that the person will also experience identity crisis. May strengthen yung identity crisis from the anal and the phallic stage. At mahihirapan siyang makirelate or i-relate yung sarili niya sa ibang tao. Thus, resulting to a more different social perspectives. Nagiging iba na yung kanyang pananaw, nagiging iba na yung kanyang take or pagtingin sa sitwasyon. So in this idea, in this context, ang fixation, nagkakaroon ng fixation sa point of pleasure, the child or the person, actually, binata, dalaga na to, the person develops an intense sexual urge and engage in masturbation. Okay? Sabi nila, masturbation is common only among men, but definitely when you say masturbation, it could be done by both male and female. This is the stimulation of the sex organ to feel pleasure. Dahil pleasure ang pinag-uusapan, walang pinagbabasihang kasarian ito. So, person engages in such activities and thus, fixation, yung nasobrahan, no? Maaaring makadevelop ang isang tao na para sa babae, nymphomaniac, pwede sila maging nymphomaniac, and sa lalaki, satyriasis. No? Satyriasis and nymphomaniac are the same. Ito yung mga tinatawag nating sex addicts. Okay? Yung naglalakad ka lang sa corridor, nakakita ka ng lalaki or nakakita ka ng babae, gusto mo nakipagtalik ka, pagkatapos mo makipagtalik, umalis ka na. Kasi ang gusto mo lang mabigyan ng sexual pleasure yung sarili mo. Bukod doon, wala nang ibang dahilan. Okay? Because that is what you seek. And it could develop to several sexual disorders. Pagka may time, i-discuss pa natin yung ibang mga sexual disorders. But there are various sexual disorders that are resulting from abuse. Okay? So, yung tinatawag nating vaginismus, yung pagko-close ng vagina and cervical opening, yung kahit gusto mo nang makipagtalik, babae ka, gusto mo makipagtalik, hindi makapag-penetrate yung husband mo kasi naka-close yung muscles ng vagina. Bakit? Dahil sa isang sexual experience before na maaring ang isang bata, dalaga, ay naabuso at pinilit na may forced penetration na tinatawag, no? Yung forced penetration na yun ay nagdulot ng trauma doon sa area na yon, sa vagina, nagdulot siya ng trauma at dahil sa trauma na yon, yung muscles nag-close. Siyempre, makakaihi pa naman yung babae, but definitely nag-close yung muscles dahil ina-avoid nung vagina yung other abuse and traumatic experience. So, dahil yun sa trauma. Okay? So, these experiences, ngayon, if you're going to look into your own personal experience, and may mga na-notice ka na bagay na manifestations ng mga either fixation or deprivation, kung gusto mong pag-usapan or i-open or kung kaya mong i-open, okay lang. Ngayon, if you have questions, you can ask me the questions. Now, the idea here is that hindi naman sa lahat ng pagkakataon directly kung ano yung sinabi ni Freud, ayun yung mangyayari. The point is that, sabi nga niya, some reasons for what we are right now and for our personality and behavior probably is due to our personal previous sexually related experiences. Pag sinabi namang sexually related, hindi naman pakikipagtalik o hindi naman sexual abuse ang ipinag-usapan. When every time we talk about sexually related
experiences, ito yung may kinalaman nga sa iyong sexualidad bilang tao. Your sexual identity, your gender identity, and all. Okay? And other experiences. Okay? So, ito ay mapuputol na. Puputulin ko daw kasi lumampas ako dun sa 30-minute time ko. Kaya yung part 2 ng kay Sigmund Freud ay itutuloy ko sa other video. Okay? For questions, you can ask your questions anytime after watching this particular video. Okay? So, thank you.